Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, OMG, Diyos ko po, lahat na bigla, grabe ang nangyari, General Lasso, lahat na paluwad, Duterte, PBBM, Morales, Bato. Yan mga kababayan ang ating alamin. No, mula po rito kay Banat Kapanig TV. Yan, binasa lang po natin yung title. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Grabe pala yung corruption ng PIDEA since noon pa hanggang ngayon. If not corruption, yung mga modus ng PIDEA na supposedly nasolusyonan kung nananatili ang mga kagaya ni Jonathan Morales na ngayon ay ex-PIDEA. Tapos yung mga natira dyan sa PIDEA, yung mga agents at mga chief, mga opisyalis na gumagawa ng mga modus which is supposed to be exposed by such honest PIDEA agents such as Morales. Kung si Morales ang PIDEA chief, alam nyo, tapos na yung mga modus ng PIDEA, kahit na ang kasi depende rin sa presidente. Halimbawa, I will give you a scenario. Kung ang president ay kagaya ni Pinoy or kagaya ng mga, alam niyo na, okay. Tapos ikaw ay siyempre secretary or chief ng presidente, under kanya, kahit na ikaw ay matino kagaya ni Morales at ikaw ang PIDEA chief. Pagpalagay natin na ang PIDEA chief at that time ay hindi si Kakdak ba yun, kundi si Morales. Kasi ito pa lang si Morales, mamaya papakita ko sa inyo yung kanyang mga interviews, mga videos, no. Yung nakikita ninyo na gestures niya ngayon, yung boses niya, yung mga rhetorics niya, yung mga naratibo niya, yung prinsipyo niya, kitang-kita din pala kahit nung panahon pang namamayagpag ang mga dilawan. Ang naging problema, hinarang yung kanyang pagka-honest sa serbisyo. And the worst, siya pa na matino na opisyal ang eventually ay tinanggal. Ikaw ba naman, executive secretary mo, di ba, executive secretary, may connection doon sa isa sa involved sa pagkabangag na pangulo ngayon. Pero halimbawa, pag panahon naman ni Duterte, ang presidente mo ay talagang galit sa droga, tapos ikaw ay kanyang chief, matino ka, talagang matitigil yung mga ganitong kalakaran. So, ito, yan, ang point ko dyan, kung pala si Morales ang PIDEA chief. Tapos na kasi ito pala, nung unang panahon, makikita natin na Ayan mga kababayan, sinasabi po dito na nakasalalay pa rin, no, sa presidente kung ano man ang mangyayari, no, or posibleng mangyari dyan sa PIDEA mga kababayan. So gaya nga po ng sabi kanina, kung ang presidente mo ay papatay-patay at di ba, go with the flow lang with the droga, wala yan, maging ang yung mga alagad pababa, down to the bottom talaga, mga tulongges, mga karibo natin, diba? Kasi hayahay
kung ikaw ba naman ngayon ng ahente, di ba? Or PDEA chief, di ba? O, kung yung presidente po nga, hindi, walang, ano ba ang tawag ito? Walang agresibong ginagawa patungkol dito sa mga drogang ito, di ba? Ikaw pa kaya? Di ba? Ikaw pa kaya magpapakamatay dahil dyan? Hindi. Wag na oy, di ba? Total, okay lang naman sa kanya na palaylo-laylo lang, di ba? O, kapag ang presidente mo naman ay matigas at galit na galit sa mga ganitong bagay, aba, syempre ikaw, galit ka rin, di ba? Kasi pag hindi ka nagalit, ipagagalitan ka. Pwede kang matanggal sa serbisyo, di ba? Kaya mas maganda pa rin talaga mga kababayan natin, no? Kung ang presidente ay may tapang, ha? At malasakit sa taong bayan, ba? Nagtatrabaho na itong si Morales. Pero anong ginawa? Tinanggal siya. So, I'll give you some videos, ito, mga videos. Balikan natin yung kanyang mga videos noong araw na makikita natin na kung ano pala yung nakikita natin kay Morales ngayon. Ganun siya nung araw. Yan po ay ang dahilan yan kung bakit nagso-surface si Morales at that time sa media dahil nakikita niya na parang hindi pinapaboran o parang ayaw nung kanyang mga superior yung kanyang ginagawang trabaho, which is yung pagiging honest niya. Meron talaga siyang nakitang mga kabalbalan sa PDEA. So ang sabi nung spokesperson nila, meron naman tayong grievance committee. So bakit siya pumunta ng media? So yung ginagawa ngayon ni Morales, ginagawa niya dati. Pero ito lang nakita ninyo kung paano siya nanahimik for almost 10 to 12 years na nahimik siya, di ba? Kasi kumbaga nadala siya noong panahon na yan kung saan alam mo yung buong tapang niyang hinarap, isinisawalat na yung mga kabalbalan nung PDEA nung araw. Pero anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya sa trabaho. At malamang siguro merong threat, no? Merong threat. Kaya siya nanahimik, I think, for 10 to 12 years. Ang nangyari, merong isang vlogger, no, na naglabas nung isang dokumento at nandun yung kanyang pangalan. Kaya he was forced to come out. Di ba? Ano nyo yung scenario dito? Hindi yan lalabas kung hindi, kasi kumbaga parang nadala na siya noon So ngayon, dahil lumabas ang kanyang pangalan, nagkaroon siya ng mga balancing moment. Ano ba talaga? Tinanong niya ang kanyang pamilya. So ang napag-usapan nilang magpamilya, better na mag-surface siya. At better na doon siya sa katotohanan. Which, good thing, sumayad siya doon para sa katotohanan. Kaysa doon sa sinabi ng kanyang isang superior na si Francia, nang sabi niya manahimik na lang tayo, i-deny na lang natin, ikaw kasi nasa labas ka na, ako mataas na yung ranggo ko, maawa ka naman sa akin, may pamilya pa ako. Pero sinuway yun ni PDEA, ex-PDEA agent Morales. So yan mga kabayan, yan na nga po yung sinasabi ni Morales, no, na naiintindihan niya itong kanyang mga kasamahan, no, kung bakit magsasalita against po sa kanya. Kasi po sila, mayroon po silang pinoprotektahan. Una, yung kanilang trabaho, di ba? Kailangan nila yung kanilang trabaho sa ngayon, di ba? Ang hirap kumita ng pera ngayon mga kababayan, no, at ang hirap mawalan ng trabaho. So yun po yung magpasalamat pa nga tayo dito kay Morales no? Dahil sa kabila po ng lahat ng nangyayari, concern pa rin po siya doon sa kanyang mga katrabaho, di ba? Na mawawalan ng trabaho, di ba? O ganyan po si Morales. Pero patuloy pa rin po siya patuloy pa rin pong sinisira yung kanyang kredibilidad, no, na mag-witness, no. Hindi na ito witness mga kababayan kasi
mismo siya eh. Siya mismo yung pinirma. Di ba? Doon sa dokumentong yon. Pero patuloy pa rin ginigiba ang kanyang kredibilidad, no? Nga? Sabi nga sa isang comment character assassination, yan ha. Ang ginagawa ngayon ng kampo ng PDEA, dito kay ex-PDEA agent Morales. Nako, totoo po. Character assassination nga. Nako. Doon siya kumampi sa tama doon sa katotohanan. Ngayon, ano ba kasi itong pinaggagawa ni Morales noong araw? Hindi ko nga maintindihan sa kanila kung natatakot sila dito sa mga drug groups na to o meron talagang nakikinabang dito sa mga drug groups na to. Kasi pagka ayaw birahin, ibig sabihin may nakikinabang. So hindi na bago, 'di ba, yung sinasabi ni Morales nung hearing, sabi niya, bakit sa halip na tulungan ako ng mga PDEA na ito, na imbestigahan itong PDEA leaks na to? 'Di ba? Nakita niyo yung ginagawa ni Lason tuloy ni Lazo, na ang ginagawa nila, kinakarakter assassinate nila si Morales during that hearing, providing yung mga supposed cases daw nitong si Morales. So ang tanong ni ex-PDEA Morales, sabi niya, bakit sa halip na tulungan ako, magtulungan tayo na solusyonan itong problema sa PDEA na ito, bakit ang ginagawa ninyo ay sinisiraan ninyo ako? So hindi na bago, kasi kahit nung panahon pa niya na namamayagpag siya, ganun din ang ginagawa nitong kanyang superior na si Kakdak, na sinisiraan din siya. At ano yun, parang kinakarakter assassinate din, at ini-imply yung kaso daw nitong si Morales. May napansin kayo? Okay. May napansin kayo sa mainstream media ngayon? Kapag pumunta ka sa media ngayon at iso-search mo ang Jonathan Morales, ayan, search natin, kunwari, ayan na, search natin. Okay. Lakyan ko lang, ayan. Sinearch natin, walang ibang nagko-cover sa nangyari sa hearing, particular yung mga exposure or expose nitong si Jonathan Morales, kundi ang mga social media. Ayan, of course, hindi na natin mayano yan na kasama dyan yung SMNI, which is, nakita nyo naman, DZAR. Ayan, So yan mga kababayan, buti na lang at napansin din ni Sir Jojo, no? Yung from the start sinasabi ko na bakit itong mainstream media ay hindi, no? Hindi binibigyan pansin itong hearing na ito. Itong mga sinasabi ni Sir Jonathan Morales, no? Bakit hindi nila pinipick up, mga kababayan? Diba? Bakit ganun kayo, mainstream media? Marami pa naman ang nanonood sa inyo. Buti na lang sana kung mas maraming nanonood sa akin, diba? Pero sa ating lahat ng mga vloggers na tumututok dito sa issue ito, diba? Mas maganda sana kung bigyan ng pansin, focus, no? Itong hearing na ito, kasi ano ba, sinasabi nga ng iba, takot ba kayo mga mainstream media? Dahil ba Pangulo ang subject dito? Bakit nung kapanahonan ni PRRD, kahit anong, di ba, mag-PI lang si PRRD, balita na agad eh. Di ba? Mag-PI lang si PRRD, balita na agad ang sa mainstream media, kalat na kalat agad eh. Pero bakit ito, mga kababayan, mas malala pa po ito sa PI? Di ba? Kapag totoo po ito, at sa palagay naman po natin ay totoo nga ito, di ba? Mas malala pa po ito sa pagpa-PI eh, di ba? Yung iba nagbubulag-bulagan pa rin, sinasabi sinisiraan daw yung Pangulo. Di ba? Bakit naman?
gusto lang naman ilabas ang katotohanan, di ba? Oh, wala naman kami magagawa kung patuloy hanggang ngayon mga bulag at bingi pa rin kayo, di ba? Ha? Dahil nga, di ba, idol natin, di ba, ninyo. Si PBBM, wala tayong magagawa dyan. Pero, mga kababayan, di ba? Yung ibang nga tanggap di ba? Tanggap na mayroong nagpupulburong presidente kasi sa ibang bansa naman daw, marami rin namang nagpupulburong presidente. Mga kababayan, hindi po nating kultura yan na mayroong nagpupulburong presidente. Baka sa kanila, kultura nila yun. Kaya tanggap na tanggap nila. Huwag niyong sabihin kayong mga kababayan natin di ba? Tanggap nyo rin. Well, wala rin naman tayong magagawa kung tanggap ninyo, di ba? Pero ang amin lang, mga karibin natin, huwag naman kayong magbulag-bulagan. Magbingi-bingihan, di ba? Mga mainstream media. Baka nababayar, baka lang naman. Ba? Baka yung mga sobrang umabot na sa inyo, kaya tahimik na kayo. Parang yung sa Senado lang, mga kababayan, nung hearing, di ba? Isa lang si Senator Bato na umaten. Sa bagay, siya po ang chairman. Sino pa? Kung wala nang a-attend na chairman, wala nang hearing. Ay, nako, mga karibin natin, So, sa kabila po ng character assassination dito kaya Sir Jonathan Morales, marami pa rin pong kababayan natin ang naniniwala, no? Ang naniniwala dito po kay ex-PDEA agent Jonathan Morales. Kasi po pinapatunayan niya na siya nga ang may gawa, ang gumawa at pumirma doon po sa dokumentong yon, mga kababayan. At magkakaalaman din tayo sa huli kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo, mga kababayan, Kaya wag po nating alisin, no, ang ating focus dito sa kanilang ginagawang hearing na ito, right? Well, anyway, mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.